So, una muna guys, magsosaute tayo. So, nagpapainit na ako dyan ng mantika. And then, una kong ilalagay is yung, garlic. Yan. Tapos, hintayin lang natin na medyo mag-brown yung garlic. Then, sinunod ko na yung ginger. Tapos, lutuin lang natin saglit. And then, sinunod ko na yung onion. Yung onion hanggang sa medyo mag-translucent siya. Pag okay na yung onion, ilagay na yung chicken. So, naka-slice na yan. Tapos, halu-haluin para makuha niyo yung flavor ng ating ginisa dyan. And then, naglalagay ako ng onting asin guys para magkalasa yung manok. So, ayan. Tapos, guys, tinatakpan ko muna yan ng mga ilang minuto. Siguro mga 3 minutes. Kasi kung mapapansin nyo, magtutubig yan eh. Ayan o, may tubig siya. So, hinintay ko munang lumabas yung tubig niya bago ako naglalagay ng sabaw para naman hindi sobrang dami yung sabaw kasi pangit din yung masyadong para nagsuswimming na yung manok. So, yung tubig ko kasing level lang nung manok. Tapos, hintayin lang na mag-boil. Pagka-boil niya guys, tinatanggalan namin yan ng bula. Tinatanggal namin yan. So, yan, tatanggalin ko siya. Tapos, pagkatanggal ng bula, pwede nang ilagay yung tomatoes, yung kamatis, at saka siling pansigang. Tapos, takpan lang. Tapos, lutuin for, guys, 10 minutes yung manok. 10 minutes ang luto niya kasi syempre pangitin yung hindi luto yung manok. And then, nilagay ko na yung ibang remaining na vegetables, yung okra, yung sitaw, at saka yung tangkay ng kangkong. Tapos, tinakpan ko ulit para maluto naman yung gulay. And then, pag luto na yung gulay, pwede na siyang timplahan. So, ang ginamit namin pantimpla dyan is yung sinigang mix na original. So, bahala na kayo magtansya kung gaano kadaming pang-asim ang ilalagay nyo kami kasi gusto namin maasim. And then, pag matabang pa, naglalagay kami ng fish sauce or patis. Then, pag satisfy na kayo sa lasa, pwede nang ilagay yung dahon ng kangkong. Tapos, syempre, takpan lang para maluto. Then, yan na guys yung finished product.